Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Isang panibagong kwento na naman ang aking ihahandog sa inyo ngayong araw. Isang kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan at hindi inaasahang pagtuklas na magbabago sa buhay ng ating pangunahing tauhan. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang simpleng binatang nakatira sa paanan ng kabundukan. Isang araw, sa gitna ng kanyang pang-araw-araw na paghahanap buhay sa kagubatan, may natagpuan siyang isang bagay na hindi dapat naroon. Isang dambuhalang sirang jet ang nakasadsad sa pagitan ng matataas na puno. Ngunit ang totoong misteryo ay hindi ang eroplano, kundi ang bagay na kanyang nakita sa loob nito nang siya ay lumapit. Isang bagay na nagdulot sa kanya ng matinding takot, dahilan upang siya ay mapatakbo ng napakabilis. Ano nga ba ang nakatagong lihim sa gitna ng masukal na gubat? At ano ang bagay na ito na maaaring maglagay sa buong baryo sa malaking panganib? Bago natin ipagpatuloy ang kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang tahimik at liblib na baryo sa gitnang bahagi ng Mindanao, namumuhay ang isang simpleng binata na nagngangalang Jester. Ang kanilang lugar ay paligid ng matataas na kabundukan at masukal na kagubatan na halos hindi pa nararating ng karamihan sa mga tao. Para kay Jester, ang gubat ay hindi lamang isang lugar ng katahimikan. Ito rin ang pangunahing pinagkukunan nila ng kabuhayan ng kanyang amain na si Mang Lando. Nangangawi sila, naghahanap ng mga prutas at paminsan-minsan ay nanguhuli ng mga wild herbs na maaari nilang ibenta sa bayan. Isang maagang umaga, habang ang hamog ay makapalpas sa papasikat na araw, naganda si Jester para pumasok sa malalim na bahagi ng kagubatan. Tiyo Lando, papasok muna po ako sa kabilang sapa. Sabi ng mga tao, mas maraming magagandang panggatong at ligaw na prutas doon sa may matarik na sulok. Mag-iingat ka, Jester. Huwag ka masyadong lalalim sa ilagang bahagi ng bundok. Alam mo namang napakasukal doon at bihira ng puntahan ng mga tao. Baka maligaw ka o makakita ng kung anong hindi ka nais-nais. Opo, Tiyo. Magiging maingat po ako. Babalik din po ako bago magtanghali. Dala ang kanyang lumang gulok at isang simpleng basket na gawa sa ratan. Nagsimulang maglakad si Jester. Ang huni ng mga ibon at ang kaluskos ng mga dahon sa bawat hapis ng hangin ang tanging tunog na naririnig sa buong paligid. Habang lumalalim ang kanyang paglalakad, napansin ni Jester na tila pahiwalay na siya sa karaniwang daanan ng mga taong bundok. Ang mga puno ay mas lalong lumalaki, at ang sinag ng araw ay halos hindi na makatagos sa kapal ng mga sanga sa itaas. Ilang oras din ang lumipas sa kanyang paglalakad nang biglang makarinig si Jester ng isang kakaibang lagutok. Napatigil ang binata. Hinawakan niyang mabuti ang hawakan ng kanyang gulok. Ano yun? May baboy raw mo kaya dun sa may mababang halaman? Pabulong na tanong ni Jester sa kanyang sarili. Dahan-dahang umakbang si Jester patungo sa pinagmulan ng tunog. Ngunit imbis na hayop ang kanyang makita, napansin niya ang isang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga malalaking puno sa kanyang harapan ay tila naputol at nabali ng napakasama, na para bang may isang dambuhalang bagay na mabilis na lumagapak mula sa kalangitan at sumadsad sa lupain. Ang lupa ay may malalim na baon at guray-guray na mga dahon. May amoy din ng parang nasusunog na langis o bakal na umaalingasaw sa malamig na hangin ng umaga. Dinala ng rasa ng kuryosidad si Jester. Nilagpasan niya ang mga nabaling sanga at tumakbang paabante. Sa gitna ng isang maliit na hawan na napapalibutan ng matataas na balete at mulabi,
Napatitig si Jester sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Isang dambuhalang bagay na gawa sa kulay abumbakal. May pakpak at may kakaibang hugis ang nakabaon kalahati sa lupa. Isang eroplano. Hindi ito ordinaryong eroplano. Isa itong militar na jet. Isang fighter jet ang nakasadsad sa gitna ng kagubatan ng Mindanao. Ang katawan nito ay may mga galos, tupok na bahagi sa likuran, at kulay itim na usok na bagyang lumalabas pa mula sa sirang makina. Halatang hindi pa matagal mula nang ito ay bumagsak sa lugar na iyon. Nalula si Jester dahil sa buong buhay niya sa baryo, sa telebisyon o sa mga lumang magazine lamang siya nakakakita ng mga ganitong uri ng sasakyang panghimpapawid. Paano nakarating ang ganito kalaking jet dito sa gitna ng gubat? May tao kaya sa loob? Baka kailangan ng tulong ng piloto. Dahil sa taglay na kabutihan ng loob at pag-aalala na baka may nasaktan sa naturang pagbagsak, daan-daang lumapit si Jester sa nakabaliktad at sirang jet. Ang salamin sa cockpit o sa harapan nito ay may malaking lamat, ngunit hindi tuluyang nabasag. Bawat takbang ni Jester ay puno ng pag-iingat. Ang kanyang puso ay mabilis ang pagtibok habang papalapit siya sa sirang pinto ng sasakyan. Nang marating niya ang mismong tabi ng cockpit, sumilip siya sa loob sa pamamagitan ng lamat sa salamin. Sa unang tingin, nakita niya ang upuan ng piloto na walang tao. Walang bakas ng dugo o ng kahit sinong pasahero sa loob ng cabin. Ngunit habang ibinababa ni Jester ang kanyang tingin sa bahagi ng ilalim ng control panel, may napansin siyang isang bagay na nakalagay doon. Isang bagay na may kumikislap sa maliit na pulang ilaw at may mga kakaibang marka at tugis na hindi man lang maihalin tulad sa kahit anong gamit sa bundok. Pinagmasdan itong mabuti ni Jester. Inilapit pa niya ang kanyang muka sa may salamin upang tiyakin kung ano ang kanyang nakikita. At doon niya napagtanto kung ano ang bagay na iyon. Nang maunawaan ng kanyang isip ang panganib ng kanyang nakikita, ang mukha ni Jester ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at sindak. Diyos ko! Hindi maaari ito! Dahil sa matinding takot sa kanyang nakita sa loob ng sirang jet, agad na napabalikwas si Jester. Binitawan niya ang kanyang hawak na basket at nang walang lingon-lingon ay napatakbo siya ng napakabilis, pabalik sa kanyang pinanggalingan. Hindi niya naalintana ang mga mapuputik na daan, ang mga makakapal na bakawan at ang mga nakakasugat na halaman sa gubat. Ang tangi lamang nasa isip ng binata ay ang makalayo hanggat maaari sa sirang jet na iyon. Ano nga ba ang kakaibang bagay na iyon na nakita ni Jester sa loob ng sasakyan? Bakit gano'n na lamang ang kanyang matinding takot nang ito ay kanyang matuklasan? At anong panganib ang dala nito hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong bayan ng Mindanao? Hinihingal, pilit na umahakbang, at halos mawalan na ng hininga si Jester habang mabilis na tumatakbo sa gitna ng madilim na gubat. Ang kanyang mga binti ay nanginginig hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding kaba na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi niya pinansin ang mga nakaguhit na sanga sa kanyang balat o ang putik na pumupuno sa kanyang mga tsinelas. Ang tanging tumatakbo sa kanyang isip ay ang larawan ng bagay na kanyang nakita sa loob ng cockpit ng jet. Isang lumang kahon na may nakakabit na kakaibang mga kable at kumikislap na pulang ilaw. At sa tabi nito ay may nakamarka na hindi kapani-paniwala. Isang countdown timer na patuloy sa pagbawas ng segundo. Kasama ang isang lumang simbolo na nagpapaiwatig ng nakatagong panganib. Kailangan malaman to ni Mang Lando. Kailangan naming makalayo agad dito sa bundok. Hingal na sabi ni Jester. Pagkalipas ng halos kalating oras na walang patid sa pagtakbo,
Sa wakas ay natanor na rin ni Jester ang pawid sa bubong ng kanilang tahanan. Bumaba siya mula sa dalampasigan ng bundok patungo sa paanan kung saan matatagpuan ang maliit nilang nayon. Nadatnan niya ang kanyang amain na si Mang Lando na nag-aayos ng mga panggatong sa yarda. Jester! Diyos ko, bata ka! Bakit para ka nakakita ng multo? Nasaan ang basket mo at bakit punong-puno ka ng galos? Mang Lando, may dambuhalang sirang eroplano sa taas ng bundok doon sa may lumang sapa. Ano? Eroplano sa gitna ng bundok? Ano bang sinasabi mo, Jester? Baka naman napano ka lang sa initan doon sa itaas. Hindi po ako nagbibiro. Isang militar na jet nasira at sumadsad sa mga puno. At tiyo, may nakakabit sa loob. May timer na kumikislap. Hindi po ligtas doon. Dahil sa matinding seryosong muka at pangangatog ng boses ni Jester, narealize ni Mang Lando na hindi nagbibiro ang kanyang anak-anakan. Mabilis silang naglakad patungo sa bahay ng kapitan ng barangay na si Kapitan Cardo upang ipagbigay alam ang nakagugulat na kaganapan. Sa silid ng kapitan, naupo si Jester habang pinaiinom ng malamig na tubig. Jester, siguraduhin mo lang ang sinasabi mo. Ang buong lugar na ito ay tahimik sa loob ng napakahabang panahon. Walang anumang balita mula sa radyo o sa bayan na may bumagsak na sasakyang panghimpapawid sa ating lalawigan. Kapitan, bago po ang jet na iyon. O baka naman matagal nang nawawala na, ngayon lang bumagsak. Pero ang sigurado ko po, bago ako tumakbo, may nakita pa akong kakaiba. Anong kakaiba? May mga bakas ng tapak ng paa sa putik palayo sa jet. Ibig sabihin, may nakalabas mula sa sirang sasakyan bago ako makarating doon. May ibang tao sa gubat. Nang sabihin iyon ni Jester, biglang tumahimik ang buong silid. Nagkatinginan si Kapitan Cardo at si Mang Lando. Ang kaba na kanina ay kay Jester lamang ay biglang lumipat sa mga matatanda. Kung may nakalabas sa jet, sino ang taong iyon? At bakit hindi tumingi ng tulong sa pinakamalapit na baryo? Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang lumabo ang mga ilaw sa bahay ng kapitan. Ang lumang radyo na nakapatong sa mesa ay biglang nagkaroon ng malakas na static at kakaibang ingay. Ano yun? Nawalan ng signal ang radyo. Hindi lamang ang radyo ang naapektuhan. Maging ang mga simpleng ilaw at linya ng komunikasyon sa buong maliit na nayon ay biglang naputol. Isang hindi maipaliwanag na signal ang tila pumalibot sa buong lugar mula sa direksyon ng bundok. Dahil sa matinding pag-aalala para sa kaligtasan ng buong nayon, nagpasya si Kapitan Cardo na magbuo ng isang maliit na grupo ng mga kalalakihan upang siyasatin ang kinaroroonan ng sirang jet. Jester, kailangan mo kaming ituro sa eksaktong lugar. Ngunit mag-iingat tayo. Walang maghihiwalay sa grupo. Opo, Kapitan. Pero kailangan nating magmadali. Dahil hindi ko alam kung gaano na lang katagal ang oras sa timer na nakita ko. Nagsimulang maglakad ang grupo pabalik sa masukal na kabundukan. Habang papalapit sila sa lugar kung saan naroon ang jet, napansin ng lahat ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga huni ng ibon at kulisap na karaniwang maririnig sa gubat ay tuluyang nawala. Tila ba ang buong kagubatan ay natatakot din sa kung anuman ang naroon. Nang makarating sila sa maliit na hawan kung saan nakasadsad ang jet, nagulat ang lahat. Ang eroplano ay naroon pa rin. Ngunit ang usok na dating lumalabas dito ay tuluyan ng napalitan ng isang kakaibang kulay bughaw na liwanag na nagmumula sa ilalim nito. Dahan-dahang lumapit si Kapitan Cardo kasama ang dalawang tanod habang si Jester at Mang Lando ay nakabantay sa likod. Tayo na. Tingnan natin kung ano ba talaga ito. Ngunit habang hahawakan na ng kapitan ang pintuan ng cockpit, biglang may narinig silang malakas na lagutok sa may makapal na kahoy sa kanilang gilid. Dahil doon ay napalingon ang lahat. Sa likod ng malaking puno ng balete,
May nakatayo na isang matangkad na figura ng tao na nakasuot ng hindi pangkaraniwang itim na kasuotan. Ngunit ang mas lalong nagpatayo ng balahibo ng lahat ay ang hawak nitong isang kakaibang aparato na direktang nakatutok sa kanila. Sino ang misteryosong taong ito na lumabas mula sa sirang jet? Ano ang layunin nito sa gitna ng gubat ng Mindanao? At ano ang kinalaman ng kumikislap na timer sa kapalaran ng buong baryo? Nabalot ng matinding katahimikan at kaba ang buong paligid sa gitna ng kagubatan. Nakatutok ang kakaibang aparato ng misteryosong tao sa kinaroroonan ni na Kapitan Cardo at Jester. Walang sino man sa kanila ang nangahas na gumalaw. Bagyang umakbang pabalik si Jester at tumawak sa balikat ng kanyang amain na si Mang Lando. Ang malamig na simoy ng hangin sa gubat ay tila lalong lumamig dahil sa matinding tensyon. Dahan-dahang pumasok sa hawan ang lalaki. Inalis nito ang takip sa kanya muka. Laking gulat ng lahat nang makitang isa rin itong Pilipino. Isang binatang may mga galos sa muka, bakas ang matinding pagod at may pakiusap sa kanyang mga mata. Pakiusap, huwag kayong lalapit sa sasakyan. Ibaba ninyo ang inyong mga dala. Sino ka? At anong ginagawa ng isang militar na sasakyan dito sa aming kabundukan sa Mindanao? Ako ang kapitan ng pinakamalapit sa barangay dito. Ako si Kael, isang taga-suri mula sa isang pribadong pangkat na mga dalubhasa. Hindi po ito ordinaryong militar na jet. Isa itong prototype o experimental na sasakyan na nagkaroon ng malaking sira sa makina habang kami nagsasagawa ng pagsubok sa himpapawid. Nang marinig ang pahayag ng binatang nagngangalang Kael, bagyang napahinga ng malalim si Kapitan Cardo. Ngunit nanatiling maingat ang kanyang kilos. Lumapit si Jester ng bagya habang nakatitig sa lalaki. Kael, kung prototype man yan, ano yung kumikislap na ilaw at timer sa loob ng cockpit na nakita ko kanina? Bakit may countdown? Biglang nanlumo ang mukha ni Kael nang banggitin ni Jester ang tungkol sa timer. Napatingin siya sa pinto ng jet na naglalabas pa rin ng kaunting bughaw na liwanag. Inang dahilan kung bakit hindi kayo pwedeng manatili rito. Ang timer na iyon ay isang automatic containment protocol. Dahil nagkaroon ng pagtagas ng enerhiya sa pangunahing baterya ng jet nang ito'y bumagsak, kailangan mailak ang buong sistema bago ito magdulot ng masamang epekto sa paligid. Masamang epekto? Anong ibig mong sabihin, Otoy? Ang enerhiyang ginagamit ng sasakyang ito ay mabilis na naglalabas na matinding init at chemical sa hangin. Kapag hindi na-reset ang system bago matapos ang timer sa loob ng 30 minuto, ang buong lugar na ito, kasama ang inyong baryo, ay makakaranas ng matinding pagkasira ng kalikasan at kawalan ng kuryente at signal sa loob ng maraming buwan. Nagimbal ang lahat sa sinabi ni Kael. Naintindihan na ngayon ni Jester kung bakit naputol ang signal ng radyo at nagkurap-kurap ang mga ilaw sa bahay ni Kapitan Cardo kanina. Ang matinding enerhiyang nagmumula sa sirang jet ay unti-unti nang kumakalat sa buong lugar. Kung ganun, kailangan nating patayin ang makina o i-reset ang timer. Paano natin gagawin yan? Yun nga ang problema, Kapitan. Ang manual reset switch ay nasa kabilang gilid ng jet, sa ilalim ng pangunahing pakpak. Ngunit nung bumagsak ang sasakyan, naipit ang bahaging iyon sa ilalim ng malaking mabigat na puno at mga bato. Hindi ko kayang buhatin o alisin ang mga nakadagan ng mag-isa. Kaya pala may mga bakas ka ng dugo sa kamay mo. Pilit mo yung binubuhat kanina pa. Oo, at wala na tayong maraming oras. Kulang-kulang 15 minuto na lang ang natitira sa countdown. Walang nag-atubili sa grupo. Si Kapitan Cardo, si Mang Lando, at ang dalawang tanod ay agad na sumunod kay Kael patungo sa kabilang bahagi ng sirang jet. Doon ay nakita nila ang malaking sanga ng lumang puno ng mulabi na nakadagan sa kanang pakpak ng sasakyan. Sa ilalim nito ay ang maliit na pinto kung saan matatagpuan ang pangkagipitang switch. Mabigat ang punong ito. Pero kung gagamit tayo ng mga matitibay na kahoy bilang lechada o pamutol,
maaari natin itong maiangat ng bagya. Ako nang gagamit ng kahoy para magangat. Kapitan, tulungan niyo po ako. Sa tulong ng mga dalang gulok at matitibay na sanga, sama-samang nagsumikap ang grupo ni na Jester. Pinagpawisan ang lahat habang patuloy na tumutunog ang paalala ng timer mula sa loob ng jet. Huli na ang 10 minuto. Kailangan nating maiangat ito. Ngayon din. Sa uling lakas ng buong grupo, naiangat nila ng ilang pulgada ang mabigat na puno. Si Kael ay mabilis na dumapa sa ilalim upang abutin ang pangkagipitang switch. Ngunit habang inalis nila ang ilang natitirang mga daon at lupa sa ilalim ng pakpak, biglang napatigil si Jester. Sa gitna ng paggangat, napansin ng binata na ang jet ay hindi basta bumagsak sa bakanting lupa. Sa ilalim ng sasakyan, may nakatagong isang lumang pintuan na gawa sa semento at bakal. Isang lumang silid sa ilalim ng lupa na matagal nang nakabaon sa gubat ng Mindanao, na nabuksan lamang dahil sa pagbagsak ng jet. Kapitan, tumingin kayo sa ilalim. Hindi lang ito basta lupa. May nakatagong pinto rito sa ilalim ng gubat. Lalong nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang timer ay patuloy sa pagbawas ng segundo. Ngunit ang natuklasan nilang lumang pintuan sa ilalim ng lupa ay nagdulot ng mas malaking katanungan sa kanilang mga isip. Ano ang lumang pasilidad na ito na nakatago sa ilalim ng kagubatan? May kinalaman ba ito kung bakit sa mismong lugar na ito bumagsak ang experimental jet ni Kael? At maaabot kaya ni Kael ang switch bago mag-zero ang timer? Namamayani ang matinding kabog ng dibdib ng bawat isa. Ang tunog ng timer sa loob ng jet ay lalo pang bumilis at lumakas, na para bang isang paalala na ang oras ay mabilis na nauubos. Pakiusap, itaas niyo pa ng konti. Kaunti na lang. Maaabot ko ng switch. Isang malaking hila pa. Mang Lando, Kapitan, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, buwat! Sa uling patak ng pawis at lakas ng grupo, naisiksik ni Kael ang kanyang braso sa ilalim ng pakpak ng jet. Sa uling 5 segundo ng countdown, mabilis niyang pinindot ang kulay berdeng manual reset switch. Muling nagari ang katahimikan sa buong gubat. Ang kulay bughaw na liwanag na nagmumula sa jet ay dahan-dahang namatay. Ang mabilis na tunog ng beep ay tuluyan ng huminto. Napaupo sa lupa si Kael habang umahabol ng hininga. Salamat. Salamat sa Diyos. Nawiligtas ng signal at ang kuryente ng inyong lugar. Habang nagpapahinga ang lahat mula sa matinding kaba, hindi pa rin maalis ni Jester ang kanyang tingin sa lumang pintuan sa ilalim ng lupa na bagyang nabuksan dahil sa matinding pagkakabaon ng pakpak ng jet. Inilawan ito ni Kapitan Cardo gamit ang kanyang daladalang flashlight. Ano bang lugar na ito? Sa napakahabang panahon na nakatira ako dito sa Mindanao, wala na isa sa mga matatanda sa baryo nagkwento tungkol sa isang pasilidad sa ilalim ng gubat na ito. Teka, tumingin kayo sa marka sa pintuan, sabi ni Kael. Lumapit si Kael habang nakatitig sa kalawangin at lumang markang nakaukit sa sementadong pinto. May nakasulat doon ng mga lumang numerong pangkasaysayan at isang sagisag na hindi pamilyar sa kanila. Hindi aksidente na dito ako bumagsak. Ang navigation system ng aming jet ay kusang naaakit sa lugar na ito bago namatay ang aming makina. May malakas na pang-akit o magnetic field na nagmumula mismo sa ilalim ng pintuang ito. Dahil sa matinding kuryosidad at upang makasiguro na walang panibagong panganib para sa baryo, nagdesisyon ang grupo na piliting hawakan at buksan pa ng bagya ang kalawanging pinto. Sa tulong ng gulok at bakal, dahan-dahang naisulong ni Mang Lando at Kapitan Cardo ang pintuan. Isang malalim at amoy kalawang na hangin ang lumabas mula sa loob ng madilim na hagdanan pabaon sa ilalim ng lupa. Masyadong madilim sa loob, Kapitan. Sigurado po ba kayong bababa tayo? Kailangan malaman natin kung ano ito, Jester.
Baka itong sagot sa kung bakit nagkakaroon ng mga kakaibang pagkasira ng signal sa ating kabundukan itong mga nakaraang buwan. Dahan-dahang bumaba ang grupo sa lumang hagdanan. Ang ilaw ng flashlight ni Kapitan Cardo ang tanging nagbibigay ng liwanag sa madilim na paligid. Habang bumababa sila, napansin nila na ang mga dingding ay gawa sa matitibay na semento na halatang itinayo noong unang panahon pa. Sa dulo ng hagdanan, nakarating sila sa isang malawak na silid. Sa gitna ng silid, may isang malaking mesang bakal na napapalibutan ng mga lumang kagamitan, mga lumang mapa ng Mindanao at isang malaking kahon na nakakadena sa gitna ng silid. Diyos ko! Isang lumang imbakan ng mga mahalagang papeles at gamit noong panahon ng digmaan. Tingnan niyo yung kahon sa gitna. Bakit nakakadena ng napakaigpit? Lumapit si Kael sa kahon na nakakadena. Pinalibutan ito ng grupo. Napansin ni Kael na ang kadena ay may isang lumang lock na halos sirain na ng kalawang. Gamit ang kanyang maliit na kagamitan mula sa jet, pilit na ginupit at inalis ni Kael ang kadena hanggang sa ito ay tuluyang matanggal. Dahan-dahang binuksan ni Jester ang takip ng lumang kahon. Nang mabuksan ang kahon, nagliwanag ang mga mata ng lahat. Sa loob nito ay hindi mga sandata o mga mamahaling ginto, kundi mga lumang dokumento, mga orihinal na titulo ng lupain sa buong kabundukan at isang kakaibang lumang aparato na naglalabas pa rin ng napakahinang berding liwanag. Hindi ito basta lumang imbakan. Isa itong lumang emergency relay station. At ang aparatong ito ang patuloy na nagpapadala ng signal sa kalangitan, dahilan upang makita ng aming jet ang lugar na ito. Ngunit habang tinitingnan ni Jester ang mga lumang papel at dokumento sa loob ng kahon, may napansin siyang isang pangalan na nakasulat sa pinakaibabaw ng pinakamalaking dokumento. Isang pangalan ng pamilya na mag-uugnay sa buong baryo sa nakatagong pamana ng lugar na iyon. Biglang napatigil si Jester. Napatingin siya sa kanyang amain na si Mang Lando. Tio Lando, tumingin kayo rito. Ang pangalang nakasulat dito sa lumang dokumento ng lupain ng buong bundok, pangalan ng inyong pamilya. Bago pa man makapagsalita si Mang Lando sa matinding gulat, biglang may narinig silang tunog ng mga yabag ng paa na mabilis na bumababa sa hagdanan mula sa itaas ng pasilidad. Dahil doon ay napatigil ang lahat. Sino ang mga taong bumababa sa ilalim ng lupa? Nahanap na rin ba ng mga hindi kilalang tao ang nakatagong pasilidad na ito sa Mindanao? Ano ang mangyayari kina Jester at Kael sa loob ng madilim na silid sa ilalim ng lupa? At ano ang tunay na halaga ng dokumentong natagpuan nila sa loob ng kahon? Mabilis na inihanda ni Kapitan Cardo ang kanyang sarili habang pinalibutan ni Jester at Mang Lando ang lumang kahon na naglalaman ng mga mahalagang dokumento. Ang mga ilaw ng flashlight ay nakatutok sa pinto ng hagdanan. Ilang sandali pa, lumabas mula sa kadiliman ng isang grupo ng mga tauwang nakasuot ng uniforme ng pambansang pamahalaan at rescue team. Sa una ng grupo ay isang opisyal na nagngangalang Komandante Ramos. Ikusina ang lugar. Kael, narito ka lang pala. Komandante Ramos, salamat sa Diyos at nahanap niyo ang aming kinaroroonan. Napahinga ng malalim ang lahat ng mapagtantong hindi mga masasamang tao ang dumating, kundi ang mismong official rescue team na naghahanap sa nawawalang experimental jet ni Kael. Lumalabas na nang maputol ang signal ng jet ni Kael sa himpapawid ng Mindanao, agad na nagpadala ang pamahalaan ng rescue at recovery team upang mahanap ang eroplano at matiyak ang kaligtasan ng mga tao sa paligid. Ipaniliwanag ni Kael kay Komandante Ramos ang lahat ng nangyari. Mula sa paglabas ng emergency signal ng jet hanggang sa tulong na ibinigay ni Jester, Mang Lando at Kapitan Cardo upang ma-reset ang timer na maiwasan ang anumang panganib sa baryo. Maraming salamat sa inyong katapangan, Kapitan. At lalo na sa inyo, Jester.
Kung hindi sa inyong mabilis na pag-aksyon, maaaring nagkaroon ng malaking pinsala sa signal at kuryente ng buong lalawigan. Tungkulin po namin na magtulungan, Komandante. Ngunit may isa pa kaming natuklasan dito sa ilalim ng lupa. Ipinakita ni Jester ang lumang kahon at ang mga orihinal na dokumento kay Komandante Ramos. Sinuri na opisyal ang mga lumang papel na may tatakpa noong nakaraang dekada. Lumalabas na ang pasilidad na ito ay isang lumang komunikasyon center noong araw at ang kabundukang ginagamit ng mga tao sa baryo ay opisyal at legal na pagmamay-ari ng mga ninuno ni Mang Lando. Dahil sa kawalan ng kaalaman noong araw, hindi na iparehistro ng maayos ang mga papel. Ngunit ang orihinal na titulo sa loob ng kahon ang magpapatunay sa kanilang karapatan sa lupain. Mang Lando, ang mga dokumentong ito ay tunay at may malaking halaga sa kasaysayan at sa inyong pamilya. Titiyakin ng pamahalaan na may aayos ang inyong titulo at bibigyan ng sapat na proteksyon at tulong ang inyong buong baryo. Maraming salamat po. Sa napakahabang panahon, nagsumikap kami rito ng walang katiyakan. Ngayon ay may maipapamana na ako sa aking pamilya at sa mga kababaryo natin. Naluluwa sa kagalakan na sabi ni Mang Lando. Salamat din sa iyo, Kael. Dahil sa pagbagsak ng jet mo, nalaman natin ang katotohanang matagal nang nakatago sa ilalim ng gubat. Pagkalipas ng ilang araw, maayos na naiahon at naipatabi ng militar ang sirang jet mula sa kabundukan. Ang signal ng radyo at kuryente sa baryo ay muling bumalik sa normal. At mas lalo pang naging maunlad at tahimik ang pamumuhay ng mga tao roon. Si Jester naman, na dating isang simpleng binatang nangangahoy lamang sa gubat, ay kinilala sa kanilang bayan dahil sa kanyang katapangan at pagiging maingat. Ang dating kinatatakutan niyang lugar sa gitna ng gubat ng Mindanao ay naging simbolo na ngayon ng pag-asa at bagong simula para sa kanilang buong komunidad. Minsan, ang mga hindi inaasahang pangyayari at pagsubok sa ating buhay, tulad ng isang sirang jet sa gitna ng gubat, ay may dalang mas malalim na layunin upang mabuksan ang mga pinto ng magandang bukas. At dito na po nagtatapos ang ating 5 bahaging kwento ng misteryo, katapangan at pagtuklas sa kabundukan ng Mindanao. Maraming salamat po sa lahat ng sumabaybay mula part 1 hanggang part 5 dito sa Tamoxki TV. Naway nagustuhan nyo ang ating inihandog na kwento ngayong araw. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong mga saloobin at comment. Kung nagustuhan niyo po ang ating kwento, ay maaari niyo pong pindutin ang like, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa channel na ito kung hindi pa kayo nakaka-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga susunod na kapanapanabik na kwento. Muli, mag-iingat po tayong lahat at naway pagpalain kayo ng may kapal. Hanggang sa susunod na kwento rito lamang sa Tamoxki TV, paalam po sa inyong lahat. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.